masaya na makasama kayong muli. Ngayong araw may dala akong isang kakaibang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral. Ito ay tungkol sa isang halaman. Oo, isang munting halaman lang. Pero ang ginawa niya ay napakalaki at kahanga-hanga. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim, umupo ng maayos, at buksan ang inyong puso't isipan sa ating kwento ngayong araw. Sa gitna ng isang malawak at luntiang kagubatan, may isang maliit na halaman na tumubo sa gilid ng isang bato. Hindi siya mataas, hindi rin siya matingkad ang kulay. Hindi tulad ng ibang halaman na may magagarang bulaklak o matatayog na sanga, siya ay simple lamang, isang gabi-gabi. Pero kahit maliit, may malalapad siyang dahon. At dahil doon, siya ay naging tagapagtago at tagapagtanggol ng mga hayop sa kagubatan. Tuwing tanghali, sobrang init sa kagubatan. Ang mga hayop ay naiinitan, nauuhaw at pagod. Isang araw, si Kuneho, habang tumatakbo at naghahanap ng matutuluyan, ay napahinto sa tabi ni Gabi-Gabi. "Ah, ang sarap ng lilim mo," sabi ni Kuneho. "Dito na muna ako magpapahinga, ha?" Sumunod si Tarsier, nahirap matulog sa mainit na araw. "Kahit maliit ka, Gabi-Gabi, ang ganda ng lilim mo. Dito ako matutulog." Si Pagong, na bagal ng kilos, ay palaging humihinto sa lilim ni Gabi-Gabi habang binabaybay ang kagubatan. At hindi lang sila. Pati mga paru-paro, bubuyog, at munting insekto ay dumadapo sa kanyang dahon para magpahinga. "Salamat, Gabi-Gabi," sabi nila. Ngunit si Gabi-Gabi ay laging nakangiti at mahinhin ang tinig. "Ako'y masaya na makakatulong. Wala mang nakakakita sa akin. Ang Diyos ay nakakakita." Dumating ang isang gabi na ang kalangitan ay kumulimlim. Kumikidlat, kumukulog. Dumaan ang malakas na bagyo. Ang hangin ay tila halimaw na sumisira sa lahat ng madadaanan. Naguunahan ang mga hayop sa pagtatago. Pero sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Gabi-Gabi ang mga munting insekto na walang masilungan. Sa kabila ng kanyang takot, ibinuka niya ang kanyang malalapad na dahon. Ginamit niya ito upang ikubli ang mga insekto. Hinayaan niyang mabasa ang sarili. Kahit nililipad-lipad siya ng hangin, kumapit siya sa lupa ng buong lakas. Kinabukasan, tila isang himala. Habang maraming dahon ang nalagas, si Gabi-Gabi ay naroon pa rin. Nakangiti, buhay, at basang-basa. Pero masaya, lumapit ang mga hayop. "Ikaw ang aming bayani, Gabi-Gabi," sabi ng mga insekto. "Ikaw ang aming tagapagtanggol," sabi ni Kuneho. Simula noon, kilala na siya bilang ang mabait na munting Gabi-Gabi. Hindi na siya basta halaman lang. Siya ay naging tunay na kaibigan sa kagubatan. Mga bata, natutunan natin sa kwentong ito na hindi mo kailangang maging malaki para makatulong. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan o sikat. Ang mahalaga ay ang puso mong handang tumulong, gaya ni Gabi-Gabi. Ang sabi sa Mateo 5:16, "Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao." Ibig sabihin, ipakita mo ang kabutihan mo. Kahit simpleng tulong, basta galing sa puso, ay nakakapagbigay liwanag. Kaya kung ikaw ay batang tahimik o hindi palaging pinapansin, huwag kang malungkot. Ang Diyos ay nakakakita ng ginagawa mong mabuti. At sa tamang panahon, magiging liwanag ka rin para sa iba. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa mabait na munting Gabi-Gabi. Naalala niyo ba kung paano siya tumulong sa kanyang mga kaibigan? Tama! Sa pamamagitan ng pagbibigay lilim, pagprotekta, at kabutihang loob, kahit sa gitna ng bagyo. Sana ay maging kagaya rin tayo ni Gabi-Gabi. Mapagpakumbaba, matulungin, at may pusong nagliliwanag. Hanggang sa susunod nating kwento. Mga bata, maging mabait araw-araw at laging tandaan, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa laman ng puso. Paalam at pagpalain kayo ni Jesus.